Ubud. May root pala daw to ng saging. Hindi ko napansin, nakababoy lang siya. Hindi ko mahanap yung bahay guys. Like, binalikan ko lang naman kung saan ako naglakad kanina. Hindi ko makita. Show off music guys! Hi guys, quick break muna before tayo mag-start sa vlog. So the Klook Creator Awards is back. So kung feeling nyo guys na deserve ko ma-nominate, kung yung mga travel contents ko naka-inspire sa inyo, nakatulong sa inyo sa mga trips nyo, or naka-add ako ng value sa buhay nyo, then feel free to nominate me guys para sa inyong favorite travel content creator. So ilalagay ko na lang dyan sa description box yung link kung paano kayo mag-nominate or maybe sa comment section. So you can nominate until July 4. So maraming salamat and let's proceed to the vlog. Hi guys! Welcome back to my channel. So we are still here in Batanes, Philippines, no? So lilibutin natin yung dito sa may town proper ng Basco. Wala lang, lakad-lakad lang tayo. Check lang natin kung ano itsura dito. And then punta tayo sa plaza, kain tayo ng, parang gusto ko ng mga kakanin, ganun. Gusto ko kumain ng mga kakanin. Meron kaya sila ditong mga ganun. And then, tara, wala, libot-libot lang natin. Ikutin na natin, maglalakad lang tayo guys. So basically, ito yung kanilang town proper. Tahimik lang o na, kita niya ako sa stone house na ito. O, tignan niyo yung bahay nila. Panalo, no? Parang yung sa mga dating ano pa. Tapos ganito lang yung mga daanan nila dito. Tahimik lang. Although, pansin ko marami na rin sila mga motor-motor dito. Pero yung mga lumang bahay, ganyan pa rin, oh. Hello. Ayan, oh. Oh, diba? Lakad-lakad ka lang dito. Magtanong kaya tayo, saan kaya banda yung mga plaza? Itanong natin tong mga naglalakad-lakad. Hello po. Good afternoon. Ayan, tanong natin tong mga ano. Kuya, saan ba na yung plaza dito? Plaza. Diretso. Oh, liko. Dito? Sa left? Oh, diretso dyan, tas bago mag ano, simbahan, tas baba ka. Okay, thank you. Yan. Diretso lang daw, tas mag left tayo. Ay, mga smiley face yung mga tao. Si Lola itong nakamotor, no? Nag-i-smile sila lagi. Sabi nga ng tour guide namin, almost parang marami siyang kakilala dito. So, minsan nga tinatanong siya kung tatakbo ka daw ba na parang politician kasi marami silang kakilala. Siguro kasi kung ganito lang din kaliit yung community nyo, almost magkakakilala lang din kayo. Yan, Batanes. Pero kahit ganun guys, meron din mga ganito, parang mini sari-saris or mini grocery. Alam niyo, ice cream. Yun ang ice cream available here. Pero maghanap muna tayo ng ano. Ay, meron din ganyan ng Idyang tours. Akala ko Idyang is parang Boplix. So yan, Itbayat. Batan, ito yung tinutour natin nung araw. North Batan, South Batan, tsaka Sabtang. Itbayat medyo malayo kasi so hindi ko siya pupuntahan. Pero may mga small na planes, parang 6 persons yata yung capacity, papuntang Itbayat. Pag magbo-boat kayo, mga 3 hours daw. Kaso open sea kasi yun, tas medyo maalon, kaya natatakot ako kasi ang tagal ng 3 hours. Pero kaya Sabtang lang tayo kasi Sabtang is 30 minutes lang. Yung plane, kung gusto nyo mag small plane, 3,000 pesos daw one way. So kung magbabalikan kayo, 6,000 pesos. Pag magbo-boat naman kayo, mga around 800 to 1,000 pesos din daw yung one way. Grabe, naalala ko yung probinsya namin, no? Meron kasi naglalaba dyan si nanay. Mas may mga ganito. Nung bata kasi kami sa probinsya, bibili kami ng mga ganyang tinapay, mga tagpiso-piso lang dati. Hindi ko lang alam kung magkano na ngayon yung mga ganyang tinapay, no? Very probinsya lang siya. Very tahimik. Ito na yata yung plaza. Ayun na ba yung plaza? Sige nga, lakad tayo hanggang dun. Guys, nakarating na tayo sa plaza nila. Ang cute naman itong mga umiikot-ikot na ano. Kita nyo ba yan? No? May mga umiikot-ikot. Ay, hindi pa bukas. Sabi ng tour guide ako kasi meron daw dito para mga night market. Pero ba't hindi sila bukas pa ngayon? Baka mamayang gabi pa. Mga 5:30 pa lang kasi. Yan. Siguro balik tayo mamayang gabi dito, baka open. Pero currently sarado pa yung mga stalls eh. Yan guys, may nakasulat dito na I love Basco. Pero naghahanap sana ako ng parang mga mamimerienda. Ayan,
Pwede na yata dyan. Sige nga, pasok tayo dun. Baka may mga nagtitinda na dito. Parang gusto kong bumili ng mga merienda, mga kakanin, ganun. Hopefully meron sila dito. Pasok tayo. Ayan, ito na ba? Ayan, may konting tinda pala dito sa may gilid. Baka dito yung mga sinasabi ni Kuyang may, ayan o, matitindahan. Meron silang shake dito, fruit shake. Ay, anong meron dyan, oh? Parang may football team. Ayan, may plaza sila na parang naglalaro-laro sila. Dito siguro, ay, doon tayo. Sige, mukhang masaya doon. Tara. Pero nagugutom na talaga ako. Ice cream, fruit soda. Meron din sila dito mga shake, ganyan. Meron silang fries. Hello. Hindi na yung mga kwek. Ano kakainin natin? Tapos ito yung plaza nila. Siguro dito sila nagtitipon-tipon para sa mga, baka may sports competition. No? Oh. Hindi mo kaya yung mga taga-Batanes nag-ano, ang tawag dun sa sport na yan? Baseball, nagbe-baseball. Tara, mag-try pa tayo. Ayun, makashake sila. Ay, ito, wala dun sa may center yung mga kainan, nasa may gilid-gilid pala. Ito, may mga fruit shake na sila, may dragon fruit shake pa. Ano kaya masarap i-merienda? Gusto ko ng kakanin. Meron ba sila mga biko-biko dito, ganun? Ayun, siomai. Medyo modern na rin yung pagkain nila. Yung nag-crave ako ng kakanin. Parang mga biko, wala silang, ay, ito na yun. Ito, oh, may something. Ito, ano to? Ubod. Ha? Ubod. Ubod? Ano yan? Giniling na? Na baboy? Ano, may kanin na yan? Ulam. Pero may kanin din kaya? Sige. Pwedeng kumain. Saan ako pwedeng kumain? Sa gilid. Sige, try nga natin. Local food po ito. Ubod ang tawag daw. Parang giniling siya. Giniling na baboy daw. Tapos bibili tayo ng kanin. Magkano dito tayo? 50 pa. Ito, may dugo. Ito, walang dugo. Plain lang. Anong mas masarap? Isang timpla lang po. Nahuli lang yung ano. Yung Kasi dugo. marami ayaw ng may dugo. Lalo na yung ibang relihiyon. Okay. So, anong marirecommend mo? Yung wala mo ng dugo? Or parehas masarap? Para sa isang timpla. Isang timpla lang po yun. Sige, ito muna tayo. Thank you, te. 50 pesos. Yung. Idiretso na tayo dun sa ano. Sige, dito na muna tayo. Mas masarap ba ito na may kanin, te? Sige, kanin tayo. Ito na yung ubod. Ang cute. Oh, ito na siya guys. Parang giniling nga. Giniling na baboy. Isaan niyo po ng kalamansi. Lalagay ko ng kalamansi dito. Sige. Lagyan doon natin ng kalamansi. Kita nyo ba? Ooh. Okay. Baka kulang pa yung kalamansi. Okay na yan. Pwede ka na kainin. Okay na siguro muna. Okay na to? Isain niyo po. Ano? Isain niyo. Happy bisain ko. Ayan. Dagdagan natin kalamansi. Sige, kalamansi ba po dyan? Ngayon mga toyo or anong suka ba? Wala. Ganito lang. Kasi yung Suka ba yung bagay dito? Ito, Hindi. pwede. Ano Yung yan? suka. May suka naman. Sukang manghang. Sige, try ko. Well, dito na lang. Tapos di ano yun. Baka masobrahan niya. Matapangan pa yan. Sobrang anghang ba ito? Parang mukhang manghang eh. Daming sili. Dito ka na. Oh. Okay guys, sasaw natin. Ayan na rin dito ka lang. Sige, ate. Please, thank you. Sasaw natin sa kalamansi pa. Medyo maanghang nga. Pero mukhang kaya ko naman yung anghang. Pwede? Kaya. Partner natin ng kanin para ito na yung dinner natin. Napaaga na yung dinner natin. Alam mo parang siyang kung lagyan to ng lumpia wrapper, parang lumpiang Shanghai. Or hindi? Yung lumpiang Shanghai medyo kasi giniling na baboy din yun. Pero may mga carrots, may mga
Natupad na lokal tayo dito. Sasawda natin sa suka na may sili and kalamansi. Perfect. Nakakadagdag nga yung sukang maanghang. Hindi ako mahilig sa maanghang pero mukhang kaya ko naman. Cheers! Cheers! Happy. Ate, ba't nagtagalog ba? Ano nyo dito? Hindi, dahil sinanay ko lang yung ano nito sa Tagalog kayo? Ay, ibatan na ako. Pero marunong ka mag-ibatan? Hindi, ibatan talaga ako. Pero Tagalog lang yung... Hindi, siya ito yung ginto ko. Kala ko Tagalog yung salita niya. Saan pa kayo nakakain? Sa may Purirans. Yun lang. Ay, meron na pala. Ano si Karina? Meron na. Yung dahil sa gitna? Yung mga pinag sa airport ako sa gitna. Ah, Dalawang bahay lang. Ay, dalawa lang yung... yan. Oh, dun sa Doon sa likod ng bahay nila. Dito sa gitnang pururan? O dun sa... Hindi ko maalam. Basta nilakad ko mga ano lang, 5 minutes or mga 5 minutes. O baka dyan sa ano, Iabad District. Baka. Oh. Ay, meron pala silang ano dun. Makabago lang. Solo traveler. Naghanap nga ako dito sa... joke. Itong pagkain, local food niyo po talaga ito. Ha? Itong pagkain ko. Parang sa dating Minsan, panahon pa. Gumagawa din ako ng balls. Yung lalagyan ng fish. Parang meatballs? Hindi. Oh. Ganyan din, root din ng saging. Lalagyan naman siya ng ano. Ay, ano ba ito? Root ng sa... Pero ito, karne ito. Hindi pure ano yan, root ng saging sinayod. Saging to? Hindi yung root niya. Ay, yung root? Akala ko baboy. Hindi pure baboy, hinaluan lang. May siya. konting baboy. Oo. Okay. Nakatimbang na yung ano. May measurement na. Para at least. Ang galing. Kasi kung kulang siyempre. May root pala daw to ng saging. Hindi ko napansin. Akala ko baboy lang siya. Alam niya puro Akala ko puro ginili. Kaya nga sabi ko parang lumpiang sangkay ba to? Okay, hindi pala. yung ano naman. Ang saging pala siya. Meron din ugod ball. Lagyan naman siya ng giniling saka ano. Fish na. Fish naman. Okay. Nakakita na pa kayo. Hindi pa. Hindi pa? pa. Local food din. Local food din po yan. Oo. Kasi yung bonus, yung ano, tangkay naman ng gabi. Tangkay? Ano yung tangkay? Yung, di ba Yung kapag- pan stem? Okay. Oo. Okay. Yan, yung kailangan natuyo siya sa ano, dun sa, hindi pwedeng ibilad. Yung Okay. natuyo talaga dun sa ano tawag dun. Natuyo sa letter A. Ano ba tawag kasi dun? Natuyo sa init. Hindi, natuyo dun sa habang hindi pa inaalis yung ano. Iniwan mo doon. Tapos nilintay parang mag-dry. Oo, nandun pa siya sa, Iniwan saan? nakakabit pa siya sa ano. Saan? Kasi ako, iniwan din naman ako. Iniwan din naman ako ng mga taong. Saan siya iniwan? Baka magkita kami doon. Kumbaga nalanta na dun sa ano niya. Naiwan doon sa ano niya, sa puno. Oo, dun na siya nalanta. Ah, Hindi okay. maganda yung kukunin mo siya tapos ilalanta mo sa Dapat bukid. mismong doon siya malanta Oo. sa puno. Tapos, Ang galing. Yun, iniipon nila yun. Tapos labhan niya ng gusto. Mm-mm. How many times mo yan labhan? Tapos, ano, pag lumambot na siya rin, maalikabok din yun, ano? Gilingin mo siya. Igiling. Ay, ang galing ah. Dati, hindi. Ito, parang gustong sumayaw ng ano niya. Apo niya po ba yan? Sige, sayaw ka nga ng igiling-giling. Dati ko tinatagtad namin yung ano na yan, yung ano ba to, yung bulas, yung lakal na ano. Pero nung naisip namin na nakabili na kami ng gilingan ng karne, ginigiling na rin namin. Nag-improve na yan. Parang talaga. High-tech na ang Batanes. Kasi nagluluto talaga kami ng ano. Hello, ito kasama ng Philippines. Ang aga naman ng dinner natin guys, nakakain na tayo ng kanin. So ubod, yung ubod plus kanin plus tubig. So 95 pesos lahat. Busog ka na sa 95, no? Ang iniisip ko lang talaga is kakanin. Pero nung nakita ko yung parang nakabalot siya, na-curious ako. Napakain tuloy tayo ng kanin. Dapat kakanin naging kanin. Tapos tinanong ko si nanay ko anong meron dito kasi marami naglalaro. Sa June 26 nga daw is Batanes Day.
maglalaban-laban yung different municipalities ng parang sports fest. Kaya ngayon, currently nagpa-practice sila dito. Yan o. Yung mga ano din. Estudyante. Oh, yay! Ayan guys. Amazing, di ba? Hi guys, saan kayo nag-aaral? PNHSS. Ano kayo, college? High school? High school? Yes, senior. Yes. Ayan guys, ito yung mga estudyante. Mga senior high ng Batanes. Hanap naman tayo ng makakainan na parang gusto kong dessert eh. Ice cream or ano ba? Saan tayo pupunta? Sa YouTube ako nag-ano eh. Ano channel? Marvin Samako. Marvin Samako. Yung ko letter C. Samako. Okay. Yan guys, order ako ng avocado shake. Yung malaki na to, yung parang large na. This is 120 pesos. In fairness, lasang-lasa ko talaga. Oh. Hi! Hi! Marvin Samako. So, lasang-lasa mo talaga yung avocado. Kaya fresh na fresh. Very, ang sarap na maglakad dito sa park nila. Parang nasa probinsya ka lang. Kasi mga tao nagtatanong, nagbablog ka, no? Naku-curious sila sa ginagawa ko sa live. Hindi nila alam. Joke lang naman itong ginagawa ko. So yun guys, medyo problem ko lang talaga sa Batanes yung connectivity na yung internet. Naka-globe ako. Kahit nagsasabi siya ng LTE, hindi pa rin siya makapag-upload. May gusto kasi akong i-upload na reels sa Instagram. Ayaw niya mag-upload. Tapos nagpunta ako dun sa homestay ko. Yung wifi, ayaw niya rin mag-upload. For some reason, di ako maka-upload ng reels. Kasi mabagal. Pero nakaka-browse ako ng Google. For example, may sinesearch ako sa Google. Okay naman. Pero yung pag-upload lang talaga ng videos, medyo mahirap. Saka nag-try ako mag-transfer ng mga files ko for the vlog. Ililipat ko sa G Drive. Parang, ang nakasulat dun 85 hours. Grabe. 85 hours. Ang tagal dun. So sabi ko, wala, hindi ko yata mata-transfer. Sasabihan ko na lang yung editor ko. Baka hindi pa ako makapag-transfer ng files. So, hindi niya rin agad-agad may edit. Hopefully, meron tayong makitang magandang wifi. Yun lang yung problema. But on the other hand, iniisip ko, at least nakakapag-social media detox ako. Diba? Nakakapag, hindi ako masyadong nag-social media kasi nga, pag naglalakad ako dito, wala masyadong signal. So, nakaka-social media lang ako pag nandun ako sa homestay, pag nag-wifi. Pero pag dito at least somehow hindi ko masyadong iniisip ang social media. But on the other hand, nag-worry ako sa aking vlog kasi kailangan kong makapag-upload. In fairness guys, may BDO dito sa Batanes ha. Katabi lang siya ng plaza. So dito sa plaza dyan may mga tinda, may mga naglalaro ng sports. Punta lang kayo sa may gilid. Ayun, merong BDO dito guys. May ATM din. Kasi nung nagre-research ako, parang sabi land bank lang yung meron dito. Usually kasi land bank sa mga probinsya-probinsya, no. But I'm so happy may BDO, mukhang bago rin. So probably bago lang itong bangko na to. So at least kung hindi kayo nakapag-withdraw, may BDO. That's nice to know. Dito lang siya sa may plaza, no. Ayan yung plaza or yung night market area. Yan, yung may nakasulat dito na I love Basco. May area dito sabi niya I love Basco. Yan. Sumunta na kayo sa area na to. Yan, nandyan yung BDO. May bigla ko na-realize guys, hindi ko pala tinandaan kung saan banda yung homestay ko. Kasi lumabas lang ako, bigla nagdire-diretso ako maglakad, no. Tapos ngayon, parang nag-iisip sana ako na uuwi muna ako. Sabi ko, saan na ba yung, nawala din sa isip ko na tandaan yung itsura. Eh, mabagal pa naman yung internet, no. Wala, sana nandun yung address, no. Feeling ko naman, may mapagtatanungan tayo dito mga local if ever wala. Pero try ko munang hanapin on my own. Alam niyo namang nahihiya ako magtanong minsan. So hanapin ko muna siya on my own. Pag hindi na kinaya ng powers ko, parang ganda ng bahay na to. Tsaka sana magtatanong. Oh, maganda yung bahay nito, may pag-gate si Mayor. Mukhang mayaman yung may-ari. May mga ganyan din maliliit na salon dito kung gusto niyo magpagupit, no.
Kaya naisipan ko umuwi kasi parang gusto ko mag-change ng outfit. Parang gusto ko mag-jogging. Na-inspire ako dun sa mga nag-sports. Tapos parang ang active nila. Sabi ko, total. Wala rin naman akong itinerary ngayong gabi. Chill lang naman. Sabi ko, why not? Department of Labor. Dole. Ito yung Dole. Ayan, mga ganito din pala sila ditong shops. Tindahan ng mga kung anik-anik. Anyway, gusto ko umuwi kasi para mag-change ako ng outfit para pang jogging. Or kahit naka-white lang ako, mag-change lang ako ng shorts na pang jogging. Hindi ko mahanap yung bahay, guys. Like, binalikan ko lang naman kung saan ako naglakad kanina. Hindi ko makita. Tama naman, di ba? Naglakad ako doon. Tapos gumawa. O, doon pa sa bungad pa. Lo, ang hirap ng ganito din pala, no? Dapat pag maglalakad kayo dito, tatandaan nyo yung mga iskinita. Ang hirap kasi tandaan ng bahay din, no? For today's video, we are still here in Batanes, Philippines. At itutuloy na natin ang pag-explore dito sa sobrang gandang lugar na ito. So kung kahapon nag-tour tayo sa North Batan, by the way, kung hindi nyo napanood yung last video, may 3 na main islands dito sa Batanes. Maraming islands dito, I think 10 to 11 islands, pero 3 lang yung inhabited or 3 lang yung may mga nakatira. So yun yung Batan, Sabtang, and then Itbayat. So, nandito tayo ngayon sa Batan. So, merong North Batan and then South Batan. Kahapon nag-tour tayo sa North area. Ngayon, we are going to tour naman yung South area. So, ngayon ang suot ko, kasi kahapon, hindi ako, alam niyo, nakalimutan ko magdala ng sunscreen. Marami akong sunscreen sa bahay. Akala ko nailagay ko sa bag ko. Hindi ko nailagay. So, medyo hindi lang masyadong halata sa vlog. Pero kung titignan nyo dito, nasunog ako ng slide. Nangitim ako. So, ngayon, mahaba pa rin yung isusuot ko. And then magsusombrero na ako. I learned from my mistake from yesterday's tour. Kailangan pala dito, minsan may protection ka rin. Mas maganda kung may sunblock, pero wala talaga akong sunblock. So magagano na lang ako. So ganyan yung tour, natin, forma natin. O ganun, depende kung nasan yung araw. Dapat hindi ito yung supposed to be na outfit ko. Yung outfit ko talaga dapat t-shirt. Tapos ang sabi ko, shucks, para mainit ngayon. So ito na lang tayo. Same pa rin yung ating tour guide, si Kuya Arnel, and then si Kuya Jomar, yung ating driver. Antayin ko lang sila. So, tara. I'll see you later. Tinatawag na Chawang yung neck. Hey guys, tutuloy na natin yung ating pagtutour sa Batanes. Sa South Batan naman tayo ngayon. So, mga around 5 minutes daw, dadating na tayo dun sa first stop natin. Sama ko pa rin si Kuya Arnel, tsaka si Kuya Jomar. Yeah. Tinatawag na Paderes Road. Ginawa ito during Japanese occupation. Wow! Isa sa reason din kung bakit ito ginawa, isa para mas mamantayan nila yung karagatan dito sa bandang west. Pero kasi kalsada, between gitna ng bundok, isa sa problema nila noon, tuwing maulan, napakaputik. Hirap. So silang gumawa nito dito? Yun yung Japanese. Okay. Nasa first stop na tayo sa Chawa. Tignan nyo, sobrang ang ganda naman dito. Oh. Wow. Ang lino ng tubig. Oh. Sige, papa-explain natin kay Kuya Arnel kung anong meron dito. Kaya wow. Tsaka buti walang tao. Oo, yun yung kagandahan paghapon. Oh. So nag-decide kami guys, hindi kami sasabay sa sa regular na tour time para masolo natin. Ito naman, purposely kaya ginawa din yung hagdan na yan para mas madaling maka-access yung ating mga local fishermen. And then ito, okay. Itong pwesto na to, ginawa to para sambayan. Sambayan, okay. Paghapon kasi, may sunset ba dito paghapon? Sunset, oo, maganda dito. Wow. Sunset. Kailan ba yun? Kagabi, ang ganda nung clear ng sky. Yung Milky Way. Kita na yung naked eye. Wow, grabe. Ito. So pwede nga mangisda dito? Dito sila dumadaan? Dito yung... Wow. Ito rin guys sa kabilang side oh. Grabe. Tsaka ang kalmadong saya dito. Sabi nga nila para daw kuya, para daw Switzerland or parang Netherlands. Ano tawag doon? New Zealand. Sa mata. Nakapag Switzerland na ako kuya, kaso winter kasi snow.
So hindi ko ma-compare pero maganda yun dyan, mabundok pero snow white kasi yung nakikita ko. Nakatingin ko mas matataas yung mga hills doon. Oo. So hindi ko ma-compare. Hindi ko alam kung summer kung ganun talaga yung itsura niya. Pero parang ganito rin kasi itsura mo. Yung mga ano nila, mga lakes. Oo. Ano pangalan ito kuya? Chawa View Deck. Chawa View Deck guys! Woo! Sobrang ganda. Yun guys, itong Batanes parang feeling ko yung beauty niya, ano talaga siya, lalaban siya eh. Lalaban yung beauty niya sa mga ibang mga bansang pinupuntahan ko, yung mga magagandang view. For example, sa Bali meron silang parang Nusa Penida, di ba? Yun yung parang pinagmamalaki nila. Yung Switzerland, may mga ganito din sila, cliffs, rolling hills, meron din ganyan. Although kasi winter ako nagpunta sa Switzerland, so hindi ko siya like ma-compare ng apples to apples kasi iba yung beauty niya ng winter, parang white kasi siya. But na-imagine ko na for example may mga ganyan oh. 'Di ba? Grabe. Blue na blue yung tubig, parang sarap maligo, tignan niyo. Oh my gosh, 'di ba? Parang ang sarap mag-dive somewhere there, just the dive ka nung grabe no, crystal clear blue Gatorade water. Pupunta ka dito, may mga cliff color dito, may mga rolling hills. Pwede rin siguro kayo magpunta ng sunset dito kasi may mga upuan nga sila, sabi ni kuya. Maganda rin daw yung sunset dito. Wow, grabe yung hagdan na to oh. Mahataw. Saan? Doon po kinuha yung pangalan ng next stop, Mahataw. Wow. Ibig sabihin nun, it's a floating island. Ang ganda din niya. Ginawa ito nung isa sa pinakamalaking proyekto ng provincial government noong year 2005. Okay guys, so yung next stop namin is yung church dito sa Mahataw. It's called, kuya anong pangalan? San Carlos Borromeo. San Carlos Borromeo Church. So ang church na to ay isa po to sa 26 na simbahan dito sa Pilipinas na idinala ng isang cultural icon ng NCCA, National Commission for Culture and the Arts, dahil sa matinding preservation ng ito. Dahil mula pagkagawa ng facade, altar, tapos yung sahig, pinapos siya. So well maintained, well preserved po siya. So pwede natin silipin sa sige, yes, kuya please. Tara, pasok tayo. Ayan siya guys. Ooh. Pero nagmimisa naman dito kapag mga Sunday, kuya. Ganun. Ay, ang laki din ha. Everyday po may misa dito. Everyday? Yes. Ah, okay. Religious din naman. Mga tao. Wow. Kita niyo yung ceiling niya. Oo nga no. Sa day 1 Ah, natin, yung heads rose. Yung parang sa hotel ko ganyan din yung ceiling. May parang mga maliliit na bamboo po ba yan? Kogon ba? Oo, ganyan. Sa reason kung bakit malamig yung sa loob. Kasi may mga butas-butas dyan. Hindi naman. Yun, kogon eh. Hindi masyadong pumapasok yung init sa loob. And then, ito, okay. kung naalala nyo, yung sa, kahapon sa day 1 natin, sa may Pag-asa weather station, di ba, may tinuro ko yung parang mga boxes. Oo, yan, Yan, pag nilinis siya, ganito yung itsura. Okay. Yun pala Parang yun. kawayan, no? Kala ko nga parang bamboo na ginanong naman. Hindi, parang ganun yung style niya. Ang yan ba ng mga bahay nyo ngayon, may ganyan pa rin? Or yung mga traditional yung may ganyan? Dun, Sa Sabtang mas madami. Mga ganun marami. Kumbaga dun natin makikita yung old Batanes, the tradition. Ay, yung Sabtang ba medyo old Batanes yun? Kasi nandun Na-preserve yung mga talaga nila? bahay. Okay. Ang ganda dun. Okay. Kasi yun sa pinaka-highlights na tour dito sa Ay, Batanes. okay, sige. Bukas yun guys, or kung sa Makalawa, kung kailan magandang weather. So yun guys, ito daw yung puno ng laurel. Alam mo yung laurel, yung parang dahon na... Ayan yan? Ano yun? Amoyin yun. Sige. Oo nga. Ito pala yun. Yun yun. Malaki Parang pala siya. Akala ko parang Kastila. inaano mo lang siya. Kastila. Ganyan pala itsura ng laurel guys. Oh.
Para pag kumain kayo ng adobo, ma-realize nyo na dyan siya nanggagaling. Oo. Akala ko parang mga ganito lang yung laurel na mga maliliit na halaman lang. Marami kasing nagsasabi na laurel to. Mga locals dito, mga friends ano. So, kita nyo rin to. Dati nabutan ko to. Upo pa to eh. Ay, oo nga, meron mga Mary doon. Kita nyo? Buo siya, tapos bakit natakpan kuya? Unti-unting natakpan. Dahil sa puno, nag-grow lang siya. Okay. Mushroom. Alam niyo ba na inuulam yung tuktok niyan? Mushroom? Saan kaya? Ay, hindi mushroom. Yung bird's nest na ano. Ah, ito? Ano tawag niyo yun? Ito? Ayan, yung puno na yun. Ay, yung halaman na yun. Hindi ko alam yung tawag guys. Comment down below kung anong tawag dyan. Yun yung sabi nilang bird's nest. Yung pa yung dahon. Inuulam yun. Anong luto? Kaldereta? Hindi. Rito. Ano, hinahalo yun sa, ano, like halimbawa, magigisa ka lang. Ah, okay. Tapos, ito, igigisa mo siya or igagata mo siya. Lagyan mo ng konting isda or pork meat. Ah, okay, Yung nice. sahog. May kinain pala ako sa plaza kahapon yung Bunong? Bunong. Ay, meron doon? Bunong ba yun? Yung nakarap sa Oo, damo. yan. Ay, kumusta? Kumusta naman yung Masarap, parang very local yung lasa nila. Tapos merong may lunis? yan. Anong pangalan nung kainan? Nakalimutan ko. Basta nandun lang sa may plaza, yung mga nagtitinda ng ganun-ganun lang. Ay, ayos. Si nanay. Ang galing. Yan. Actually, sana i-promote pa nila ng ganong food. Pagkain. Oo. Maraming naghahanap nun eh. So yun guys, may area dito sa church na may mga ganitong libro na pwede ka magsulat doon yung mga turista. So kuha ka lang dito. Tapos anything na you want to write, kung ano nasa puso mo, sundin mo. Yan, may mga ganyan silang mga pasulat dito. Great to be here in Batanes, nice sceneries. Shoutout kay Mirna? Mayma del Carmen. Di ba? Ay, hindi. Ito mga pang MMK. Talagang Pang Jessica So. kay MJS nyo na yan. Dear Batanes. So, di ba? Ayun guys, sabi ni Kuya Arnel, may mga iba daw dito na nag-iiwan ng phone number. For example, naghanap sila ng love life. Pwede mo palang iwan yung email mo dito, Facebook, contact number. Tapos kung heartbroken ka naman, pwede mong isulat yung mga nararamdaman mo dito. Tapos iwan mo rin yung number mo para magka-love life ka. Guys, yung third stop natin is lunch time muna. So magla-lunch tayo dito by the ocean. Ay, may lighthouse din dun ah. So dito tayo kakain. Yan yung view natin, ang ganda no. Kalmado yung dagat ngayon. So yan lang, parang very local lang na restaurant tayo dito. Seryoso? Si Kuya Jomar. Pero may pagkain kayo doon. Sure yan na. May lobster kayo. Pag yan wala. Pero okay lang kahit sabay-sabay tayo dito. Ayun. Thank you po. Sige, basta may food kayo ha. Opo. Sure yun. Sige. Enjoy kayo dahil kaya. So magla-lunch tayo dito guys. Sila Kuya Jomar tsaka si Kuya Arnel. Doon sila sa kabila. Mayroong kasing area yung parang tour guide tsaka yung sabay na kami dito. Ano din ko kasi. So yun guys, kain na tayo. Ang sarap ng pagkain ko. Kinonfirm ko naman kila ate kung may pagkain sila kuya doon. Meron daw pagkain yung tour guide. Baka nahihiya lang silang sumabay sa akin. Pero nandun sila sa kabilang side. But ito yung ating food. Parang ang sarap ng pagkain natin ngayon guys. So meron tayong chicken and pork adobo, merong ampalaya, and merong fish fillet. Ang sarap. May kanin din of course. So syempre may tubig. Parang ang sarap ng ating pagkain kasi balanced. Balanced meal. Meron tayong pork, meron tayong gulay, meron pa tayong fish. So ito again guys, itong ating pagkain is kasama na siya sa aking tour na na-avail, no? Yung binayaran ko kung napanood nyo sa last vlog, di ba sabi ko ang package ko is 17,500. Kasama na yung 3 days tour,
North Bataan, South Bataan, tsaka Sabtang, airport transfer, tsaka yung lunch ko for 3 days na tour. Yung breakfast ko kasama rin sa aking hotel, yung kasama rin to sa package yung hotel ko. Tapos nagbibigay din sila ng free breakfast. Bali, ang ginagastos ko nilang talaga is yung aking merienda sa hapon, tsaka yung dinner ko sa hapon. So, parang feeling ko sulit na rin. Medyo mahal kasi talaga dito sa Batanes, pero I think sulit na rin. And sana masarap yung pagkain natin. Sana masarap din yung kinakain nyo dyan, ha? Okay guys, naririnig nyo ba ako? Medyo malakas lang yung electric fan. Pero, start tayo sa chicken and pork adobo. Parang ang sarap ng adobo. Let's go. Pwede bang iganong ko para makakain ako ng maayos? Dinig nyo ba ako sa ganyan? Yung adobo nila more on parang masarsya siya. Hindi siya yung parang masyadong masabaw, no? Mga konting sarsya lang. Pero gusto ko yung ganitong klaseng adobo, yung may konting tamis. Di ba? May konting tamis at alat. Ang sarap. Fish fillet. Yung fish kaya to? Sausawan lang din ng ano dito, toyo. Grabe. Simple life. Simple joy. Wow. Wow. Meron pa tayong ampalaya dito. Cheers guys. Ay, baka mahulog. Sobrang probinsya feels yung ampalaya na may itlog. Kasi dati nasa probinsya kami. Minsan nagluluto kami ng ganitong ulam. Wow. Sapi sa meal natin. Ubusin ko lang to guys. So yun guys, dinaanan lang namin itong Spanish Lagoon. So sabi ni Kuya, kaya daw siya tinawag na Spanish Lagoon kasi during nung sinakop tayo ng mga Espanyol, ginawa nilang exclusive lang itong area para sa kanila. Currently, pwede ba mag-swimming dyan? Yeah? Oo, Pwede daw mag-swimming dyan currently. Kasi sila Kuya Jomar din, ginagawa nilang fishing area yung kanina dinaanan namin. So marami din daw mahuli mga isda doon. Okay kaya, let's go! Spanish Bridge. Hanggang ngayon, yung significance ito, yung pinaka-bakal nila before, kawayan. Kawayan, okay. Then yung pinaka-plywood nila is yung dahon po ng wild gabbage. Yung tinatawag namin gula. Yung pinaka-plywood nila noon. Okay. Wild gabbage. Yan. Pinaka-reinforcement nila noon is yung kawayan. Okay. Hanggang ngayon, nadadaanan pa rin po siya. Talaga? Ganitong tricycle. Pwede ba? Okay. Pag 4 wheels, mga toy car siguro. Pero yung mga heavy, moped, hindi na kaya. Mabiglan po bigay. So guys, nandito kami sa town called Ivana. So pinaniniwalaan nila na ito daw yung smallest town in the Philippines. Ivana. Parang Ivana Alaw. Pero pag-pronounce Ivana. For example, yung asawa mo or jowa mo, di ba? May nahanap na Ivana. Ivana. Walay. Guys, tumawa kayo. Minsan lang ako mag-joke. Okay. Ayan si tatay. Ito naman yung House of Dakay.
The House of Dakay. One of the oldest houses in Hindi naman Batanes? hindi naman siya matawag na oldest, pero isa sa Pinaka-old, okay. ginawa to taong 1877. Umabot Okay. na rin to ng mga 140 plus years old. And then, yung original na may-ari nito, si Luisa Estrella. Si Luisa Estrella hindi nakapag-asawa. Kaya nung tumanda na siya, pinamana niya sa kanyang pamangkin na si Jose Villamayor Estrella. Ginawa po itong bahay na to, bayanihan. Okay. Bayanihan yung pagkagawa nito. Ano lang ba yung ginanong galing? Putik-putik lang ba yan? And then, yung Hindi lang. lime o yung amod. Ah, Amod yung lime. tao, yung lime paste. Galing po yun sa Makakoran. The significance itong bahay na to, isa po ito sa nakasurvive sa magnitude 8.3 na lindol noong September 13, Wow. 1918. Okay. So, nung time na yun, may mga kasabay pa ito nakasurvive. Pero ngayon, ito na lang yung na-maintain, na-preserve. Yun yung history niya, yung nasa loob. Yung cogon roof niya, nagtatagal siya ng mga 25 to 30 years or mahigit pa yan. Kasi according kay Lolo, pinalitan to after 36 years. So, 36 years. Alam niyo kuya yung mga ganyan, parang nakikita ko yan sa mga Korea traditional house. Sila yan. Ganyan din yung parang ganyan kasi di ba nag-winter sa kanila Oo. para hindi sila masyadong lamigin or ganyan. Kasi ang kapal niyan, di ba? Ayos yan. Ito ano naman yung purpose niya, ba't parang sobrang kapal nung sa inyo dito? Ito, talagang makapal yung bubong niya. Pero ito, kung titingnan ito, i-compare nyo sa ano natin, tour natin doon. Bukas? Hindi bukas, the following day, mas makapal pa yan. Okay. Parang almost 1 meter yung kapal ng iba doon. Okay. Ito, medyo nanipis yung pagkagawa. Pero Manipis pa yan, okay? Oo, for us sa iba tayo. Ano yung purpose? Bakit pinapakapal niyo? Para mas magtagal yung... Magtagal, yung- okay. oo. Pag manipis yun, saglit lang yung... Ah, hindi aabot okay. nung... 36 years, gaya ng sabi ni Kuya. Yan, Okay. 25 years. Kwento ng lolo ko, sinisisid pa po nila yung ibang corals para mapilian nila ng malalaki, yung medyo magaganda. Yung kinukuha, isa sa gusto nila noong kuhanin na corals is yung medyo bluish. Alam niyo kung bakit? Bakit? Pag nasunog yun, puting-puti siya. Maputi siya. Yan. So, ito. So nasunog na to? Hindi. Kasi maputi na kuya. Hindi na, natural naman yung pagka ganito niya. And then, pagka nakakulit ka na sila ng mga ganong corals, maghuhukay sila, alternate yung kahoy tsaka bato. Okay. It's either sa bukid or saan nila gusto nung ipwesto yung tinatawag naming chima. So, naghuhukay sila, alternate yung kahoy tsaka bato. Then, sinusunog siya ng mga ilang araw. 3 days, 5 days to 1 week. Sinusunog siya. Para maging para madudulog siya. Oh. Yun naman yung ginagawang semento, pinaka-semento na. Ano po to kuya? Oh? Ito. Yan yung tinatawag na bakul. Bakul? Bakul yung tawag dito sa babae po to. Protection sa init sa ulan. Yung proper way na pagsuot nito, kung ito yung ulo, ganito siya. Pero kung gusto nang may bangs, okay lang. So parang ano siya, raincoat? Oo, parang raincoat. Then ito, yung basket ng babae. Ganito yung proper way nito. Protection sa init sa ulan. Okay. Ano nangyayari dito? Yan. Ito yung basket ng babae. Usually, sinusuot to ng dito. Sa forehead. And Okay. then, suot mo tong bakul. So, bukod dun sa init sa kaulan, magiging protection din sa laman ng basket. Ay, Like, oo halimbawa, nga, ang pauwi na galing. May vegetable, at least hindi agad-agad malalanta. Ay, ang galing. Ayan. Pero, yung iba naman, pag magaan yung basket, pwedeng ganito yung pagbuhat. For Okay. picture taking din, ito halos ginagawa ko. Kasi mas kita agad yun. Yan. Insert niya yung bakul. Pero dahil sa unti-unting nagbabago yung panahon, yung mga nadi-discover, mga long sleeve, Yeah. yan, yun eh. Kaya unti-unting nawawala. Nawawala. yung pagsuot. Wow. Ito, hindi mo pwedeng tiklupin ito ng maliit. Mm-mm. Ilagay sa, at least ito, pwede Yes. mong tiklupin. Okay. Sa ano. Walay daw yung kusina. Kasi sabi ni kuya, para daw pag nasunog, may matitira pa rin, kaya hindi nila tinatabi-tabi. Tsaka para maiwasan yung usok. And then usually, yung design ng kusina ay two-sided lang yung cogon. Okay. Makikita nyo, two-sided lang. Hindi Okay. siya tulad dito na yung living room na four-sided yung cogon. Okay. So lahat ng side ay cogon. Tinatawag na may 12. okay. Ito naman, sinadong pa rin yung kusina. Trivia.
Ito yung puno na yung dahon niya ay ginagawang pang-wrap ng pagkain. Yung tinatawag na bunong, yung kinain niyo. Okay, kinain natin ng Alam niyo isang ba, araw. may bunga ito na ginugulay. Anong gulay? Ginugulay siya. Family of Kamansi. Tipolo tree. Sige guys, nandito naman tayo sa Honesty Coffee Shop. So from the word itself lang, honesty basis dito. So for example, kung bibili kayo ng mga kape siguro, or may mga iba pa silang tinda, kuya, no? Ano po? Kape lang yung tinitinda. Or ito meron din, mga souvenir shop. Ibang paninda, mga So, souvenir item. ayan, ililista mo lang siguro. Ito Ito yung coffee shop. Okay. Karoon na ng extension. Ayun yung Ay, pwede may arari. Ayan, pwedeng ano, kasama. Hello po. Good afternoon. Ito na yung may-ari. Hello po. Ayan si Ito na yung may-ari. Retired teacher daw po siya. Hello po. ilang taon na po kayo? Kada lang awan nyo. 90 by August. 90, wow. Medyo malakas pa rin. Malakas pa rin nga. So, ito yung binigay niya. Kasi nung pasto dahil may award. Uy, award. Ano daw? Award tipo official. Wow, may award there si. Marami ng award. Meron din sa loob. Ay, wow. Siya din. Okay lang po makita yung mga awards niyo. Hakot award. Hakot award pala si Madam. Ayan. So, meron na siya mga awards dahil sa in-establish niyang Honesty Cafe or coffee shop. Sabi ni Kuya Arnel, in-establish daw ito. Anong pangalan niya ate? Elena. Miss Elena. Kasi daw, ano, ikaw na mag-explain. tapos Nakalimutan ko. Na parang sabi niya, yung mga, tawag doon? Yung Hindi daw nakakapag-breakfast yung ibang mga nagtatravel. ito kasi yung sa mga local kasi noon maaga yung biyahe. So hindi rin na lahat ng mga pasahero nakakapag-breakfast na. Okay. So ito yung naisip ni Miss Elena. si Elena na business. Self-service, yeah. Self-service talaga. Kaya yun, anong tawag dito? Yun yung nag-represent ng pagiging honest ng mga yan, ibatan, tama, di ba? tama. Yan. Nakikinig naman ako kay Kuya. Nakakalimutan ko lang yung explanation. Correct talaga. So yan, pwede kayo bumili ng mga souvenirs din, gano'n. Kape-kape. Yan na, may mga tinda-tinda sila dito ng mga ganito, fruit salad jelly. Kakaiba yun fruit salad jelly. Diba? Yung mga ganyan sila. Mga tote bags. So I love Batanes. Love the Philippines. May mga t-shirt. So basically guys, dito sa Honesty Coffee Shop nga, dito lang kayo magbabayad. Pero cash only lang sila dito guys ha. Yan, may mga presyo naman. Kung magkano, turmeric powder. Mga pasalubong dito. Yung mga chicheria kung gusto niyo. Meron din silang soft drinks. Meron naman dito nakasulat kung magkano ang per piece. Ayan, Coke, Royal, Sprite. And then, sabi ni Kuya, ililista mo daw Saan yung logbook? Parang sabi niya, ililista. Ayun. Meron ditong record book or logbook. Ililista mo lang dito yung kinuha mo. Ayan, magsusulat ka dito kung magkano. And then, ihuhulog mo doon yung bayad mo. Pero ang concern ko, paano kung may sukli ka pa, no? Parang siguro dapat exact money yung dala nyo. Parang wala kasing area na pwede kayong kumuha ng sukli. So, parang ganun. Siguro kung magkano, 100 pesos, like, make sure nyo na lang na nakakuha kayo ng 100 pesos na amount ng products nila dito, no? Para hindi na kayo maghanap ng sukli. Basically, meron sila mga candy, may candies, may biscuits, energy, kung nagja-jogging kayo sa umaga, napadaan kayo dito. Meron din sila mga inito ng tubig. Ayan, no? Kung gusto nyo magkape-kape kayo dito. May sink sila dyan. Yan, may mga tasa din sila. Perfect nga kung magkakape kayo sa umaga, tapos kuha kayo ng biscuit. Mga 10 pesos lang yung biscuit nila. So, kung marami kayo, family kayo, po kayo dito. Tambay-tambay kayo dito. May mga post-it din sila dito, Sulat niya. Magsusulat nga ako dito. Parang gusto ko magsulat. Magsusulat ako dito. Tapos, pag nagpunta kayo dito, hanapin nyo. Color green, yung isusulat ko. Talagyan natin dito. Marvin Samaco. Tapos yung date ngayon, today is June
June 20. So, Marvin Samako. June 20, 2025. Tapos, let me know kapag nagpunta kayo dito at nakita nyo to. Sulatan nyo. Sulatan nyo na lang dito. I saw it. Marvin Samako. Okay, so lalagay na natin dito sa may taas. Ay, taas. Ayun, meron parang pangano dito. Wait lang, nakikita niyo pa ba ako? Lalagay ko na lang sa pinakataas. Yan na, nandyan na yung ano natin, tantos. Nandyan na tayo. Sorry, natakpan ko to. Kung sino man to, nagsasorry na lang ako. Kay Ron, tsaka kay Dan. Sorry, natakpan ko kayo. Magjowa ba kayo? Charot. Ayan, Marvin Samako. Let's go. Parang gusto ko ng kape kasi sobrang impyerno ng init. Tanong nga sila, kuya. Kaya gusto niyo ng kape? Kape tayo? Kape? Bili ako. Ayaw niya? Kape lang ayaw niya. Kasi mainit eh. Meron daw sila ditong ano eh. Starbucks macchiato. Or ano na lang, drinks na lang, soft drinks na lang. Bilang ko na lang sila. Feeling ko nahiya lang sila. Ayun guys, dumaan lang din kami dito sa Motyong Hills. Ayan, magandang spot din dito kung gusto nyo mag-picture-picture kasi sobrang init. Tirig na tirig yung araw pero ayan, lumaban kami dyan, nag-photo-photo kami dyan. Overlooking pa rin siya syempre sa mga cliff and ocean. Sunod natin sa may Alapad Rock Formation tayo. Okay. You must blow your horn. Ah, parang nakita ko nga yan, blow your horn. Guys, ito yung sikat na blow your horn. Kung nakikita niyo yung Siargao, medyo famous din tong area na to. So, pwede nyo mag-video dito or mag-picture. May mga dramatic cliff. So, rinig nyo yung hampas ng ano, alon. Kaya kailangan mag-blow your horn kasi parang feeling ko merong dead spot dito, no? Oh, dead spot, blind spot, sorry. Dead spot, blind spot. Eh, blind spot kasi dyan. So, kailangan mong mag-blow ng horn, no? Kasi para alam niyang may papunta dito. Grabe. Tara ba na tayo doon? Ayan, may mga baka pa doon. Tingnan yung baka na yun. Liit-liit niya. Ano? Sobrang scenic, no? Yung karagatan, yung cliff, yung kabundukan. Grabe, Batanes. Sobrang scenic. Pero ang problema lang talaga, sobrang init. Feeling ko talaga after nitong Batanes trip, para tayong nagbabad tayo. Ang tawag doon, nag-sunbathing. Para tayong nag-sunbathing. Kasi pakainit talaga. May sinasabi yung tour guide ko na magandang spot. So mag-stay siya dito, tapos punta daw tayo dun sa may duyan. O, kita niyo ba yan? Ganda, oh. Ganda ng spot. Aesthetic, oh. May stone house din dito. Lang ganda nga ng spot na to. So i-zoom niya daw ako habang nagduduyan-duyan ako dito. So, nandun siya sa area na yan. Pwede niyong gayahin kung naka-DIY kayo. We are here. Kapang init. Laban. Ano muna kami, film lang kami guys, saglit. Yun guys, sumakit kami dito sa hill ulit. Sa may taas lang ng duyan. Eh, sorry, nag-video ka ba kaya? sorry. Ayan. Ito, yung duyan. Inakit lang namin. Tas, di ba? Panoramic view. Kita mo lahat dito yung rolling hills. Karagatan. Wow. Grabe. Sobrang scenic. Hindi kami sumunod dun sa normal na schedule ng mga tour, no? Late kami nag-start ng hali. Ang advantage niya, wala kaming kasabay talaga. Sa mga pinupuntahan namin, kami lang laging tao. Ang disadvantage niya, medyo mainit. Mainit kasi hapon. So, para sa magandang video at magandang content, nilaban na namin yung mainit. Woo! Wow, grabe. Wow. Ayun, may mga baka dito. May mga baby cows. Goat. A goat ba? Baby goat pala. Ganda. Palit dito guys is Alapad Rock Formation, yung malapit sa Blow Your Horn. Tapos dito lang, inakit lang namin itong hills na to. This is Madangay Hills. Ang ganda ng hill na to kasi makita mo lahat. May
family nga dito ng mga goats. Kanina pa ako cow ng cow. Ang cow pala is baka, ang goat is kambing. Okay. Ang ganda dito, oh. Grabe. Scenic. Today's tour ang Marlboro Hills. Wow, ang ganda, rolling hills nga din siya. Tapos from here kitang kita natin yung mount. Kuya, anong pangalan ng mountain ulit? Hiraya. Ayan. Naririnig niyo ba ako? Medyo malakas yung hangin, but yeah, this is the famous Marlboro Hills. So tinawag siyang Marlboro Hills. Ay, wait lang, may drone na pala ka. Dinodrone na pala tayo ni Kuya. So tinawag siyang Marlboro kasi dahil medyo hawig niya daw yung sa cigarette na Marlboro, yung parang picture doon, pero hindi daw dito sinot yun. Nabansagan lang dahil medyo hawig sila. Ang saya namin nagdo-drone sa atin, pero look at my view, guys. Oh my god, sobrang scenic. So tumakbo-takbo ako dito kanina habang dinodrone ako ni Kuya. Yan, si Kuya. Tumakbo-takbo ako dito, very scenic. Wow. So yun guys, natapos na yung ating South Bataan tour. Actually kanina pa siya mga 4 PM natapos. So ngayon is mga around 5:30 na. Nagpahinga lang ako ng 1.5 hour. So bali umabot din kami ng mga 4 hours yung tour. Depende kasi sa pacing nyo. Syempre mag-isa lang ako. So parang wala naman masyadong ibang taong inaasikaso. Wala naman masyadong ibang taong magpipicture. Kung baga pagkatapos ko, mabilis kami nakaka-proceed. Unless sasabihin ng tour guide yung gusto ko pa magstay. So depende naman sa pace nyo. Pero natapos namin siya ng half day. So ang mga nagbabiyahe kasi dito sa Bataan is 4 days lang talaga, no? North Bataan, South Bataan, Sabtang, tapos uwian na kina 4th day. Parang pwede rin, no, kasi yung North Bataan half day lang pala, South Bataan parang half day lang. So meron pa kayong free time. Usually ginagawa siya ng morning, pero kami nga sabi ni Kuya, gusto mo ba hapon tayo kasi mas konti tao kahapon. Hapon kami nag-start. So depende sa inyo kung gagawin niyo siya ng morning, then ngayong hapon free time yun na pwede kayo mag-check ng mga restaurants. Nag-check nga ako sa Google kung saan pwede mga masarap kumain dito. Yung lumilitaw is yung Cafe de Tucon. Cafe de Tucon. Parang maganda daw yung view doon for kape-kape. But I'm not sure kung dito na lang muna tayo sa town proper mag-check ng mga kakainin. So let's see. Again, yung tour ko na 3 days kasama na siya sa package ko. So wala ka na talagang ibang babayaran dito. Kasama na rin yung breakfast at lunch ko. But nasa sa inyo naman kung gusto niyo magbigay ng tips sa tour guide. Nagbigay na lang din ako. Pero hindi naman siya required, no. Kung feeling nila kung natuwa naman kayo sa service, then you can add na lang, no. So
So usually talaga ang ginagastos ko lang is ganun, dinner lang. Dinner na lang or merienda, ganun. Kasi nga meron na akong breakfast, meron na akong lunch dun sa tour, and then ito na lang, merienda or dinner. Let's go! And guys, no, maraming salamat sa pagsama sa akin. Ang next natin na pupuntahan, Sabtang Island. So yun yung tatawid tayo ng boat. Medyo kinakabahan ako kasi medyo maalon daw yung boat na yun. So, sana hindi masyadong maalon. And then, sabi ng tour guide naman, mas doon sa Sabtang, mas ramdam mo talaga yung authentic Batanes feels kasi mas marami pang mga bahay doon na na-preserve. So, abangan natin yan sa ating susunod na vlog, no? So, maraming salamat ulit sa pagsama sa akin dito sa Batanes. And I'll see you again on the next one. Bye-bye! Iniwan saan? Nakapagod kasi saan? Kasi ako, iniwan din naman ako. Iniwan din naman ako ng mga taong. Saan siya iniwan? Baka magkita kami doon.